Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte tungkol sa ongoing Senate hearing sa PDEA leaks. Okay. After yung May 7 hearing, ito yung nagmamalinis na Senator Jingo Estrada. Sinasabi niya na may conclusion na siya na ang nag-leak sa PDEA documents ay si Morales, sinungaling yung Morales, at pinapahiwatig niya na as far as he's concerned, tapusin na, huwag nang ituloy yung investigation. Well, ito, pakinggan natin ang pahayag ni dating Pangulong Duterte na parang sampal kay Jinggoy. Si Bato, ipangako ko sa iyo, ilalabas niya yan totoo kung ano man yung putang ko na. Magtiwala kayo kay Bato. Ito yung masasabi niyo sa takbo ng investigasyon ngayon sa Senado patungkol sa PDEA leaks? Well, ito si Bato, ito yung dinala ko doon sa Maynila kasi ginawa kong PNP chief. Bato, bata pa rin ako noon, piskal ako, second lieutenant pa yan sa Philippine Constabulary. Ihado ko yan, ako ang ninong sa kasal niyan. I have full faith. Kaya lang medyo madaldal. Minsan saan pupunta yung bunganga. Pero hayaan mo siya. Si Bato, ipangako ko sa iyo, ilalabas niya yan totoo kung ano man yung putang ko na. Magtiwala kayo kay Bato. PMAyer yan, mahusay na opisyal, at straightforward sa buhay niya. Sa pinakamahabang panahon, he worked for me. He is good and he will be a leader of our country. He will learn to be a protector of the people's interest. Okay, so take note yung word, ilalabas ni Bato ang katotohanan. Ibig sabihin yan, ang investigasyong ito ay malayo pa ang papupuntahan. Hindi titigil si Senator Bato. Pagpasensya na lang daw natin si Senator Bato kasi kung minsan madaldal. Yung bunganga niya kung saan napupunta. But then, yung sincerity, yung kanyang puso to uncover the truth, to serve the Filipino people is nandun. And I totally agree. Kanya-kanyang style lang talaga. Okay, so ang nag-leak sa documents according to Senator Jinggoy si Morales, wag po tayong maniwala doon. Kalokohan yun. Bakit ililik? Kung ako si Morales, dami ko mga kaso na kinakaharap, bakit ko pahirapan ang sarili ko na ilik yung mga documents na yun? Wala na eh. Tanggal na ako sa PDEA. That was halos 12 years ago. Ano? Nonsense talaga itong isip ni Senator Jinggoy. Klaro ang kanyang pagka-bias. Yung sinasabi niya na walang credibility si Morales dahil ang daming kaso. Oh, come on. Yes. Maraming kaso si GM. GM na nga ng kanya. Jonathan Morales. Maraming kaso. Kaya lang hindi ibig sabihin na masama na siyang tao dahil
wala pa siyang conviction. Ang nagsasalita, tingnan niya yung sarili niya. May conviction ba siya? Wala. Ganun lang kasimple. Si Morales, inaharap niya, inaamin niya, patong-patong ang kaso. But I believe, yung mga kaso na yan, bunga na. Kasi grabe itong Morales na ito, nung nasa PIDEA siya, pwede naman siyang manahimik. Kaya lang nagre-reklamo siya eh. Bakit hindi lumalabas kasi nung nasa PIDEA pa siya, marami silang gustong gagawin. Talagang labanan ng droga. Kaya lang may nagko-control sa galaw nila. Sabi nga niya sa isang interview, dinadala sila sa isang lugar nga ang huhulihin lang, yung mga piso-piso lang. Ibig sabihin, mga pipitsugin na mga drug pusher ba yan o user. Ang gusto ni Morales, yung totohanan, including the big time. Kasamang big time, yung i-operate nila, surveillance sana na alleged. Yung report ng confidential agent na isang politiko, may pangalan na Bongbong Marcos alias Bonget, at isang Maricel Soriano at iba pa, yun ang kanilang trabahuin. Biglang pinatigil. And marami pang ibang sinasabi niya na pinapatigil sila. Kaya nagre-reklamo siya. So, doon mo makikita itong taong ito na mayroong kakaibang katangian. Kaya saludong-saludo ako dito kay Jonathan Morales na ito. Ilalabas ni Bato ang katotohanan. Sabi ni Senator Jinggoy sa kanyang media interview after yung hearing, as far as he is concerned, wala daw involvement si PBBM. Parang gawa-gawa lang daw yung dokumento na isinama ang pangalan ni Bongbong Marcos Jr. at Maricel, gawa-gawa. Sinong mas magaling? Bato na naging PNP chief, investigador, o si Jinggoy? Nagsabi na si Bato na authentic yung dokumento, hindi AI. Sinasabi naman itong nagmamagaling na Jinggoy, gawa-gawa lang daw dahil yun ang sabi ng PIDEA. Magkawalang analysis. Kung ano yung sinabi ng PIDEA, yun na rin siya. Huwag niyong ismulin ang taong bayan na kung anong sasabihin nyo, maniwala na lang ang taong bayan. Nag-iisip po, matalino po ang taong bayan. Okay? So, labanan na ito, battle of perception. Sabi niya, nag-leak si Morales. May maniniwala ba sa kanya? Meron siguro, yung mga nagbulag-bulagan. Pati yung Pilipino na may pagmamahal sa bayan at nagmamasid, nag-iisip. Wala, hindi gagawin ni Morales na siyang mag-leak. Somebody has leaked. At yung mga hinahanap na dokumento, sinong may hawak? Nako, patay sila ngayon. Yan ang sinasabi ni PRRD na ilalabas ni Bato ang katotohanan. Sabangan natin, May 13 pala ang next hearing. Pag biglang ilabas ngayon yung sinasabi ni Morales na 5 pictures, na sa mga picture na yon in-identify ng civilian informant, confidential informant na sino yan? Maricel Soriano. Sino ito? Bongbong Marcos Jr. Pag ilabas yun ngayon, sana mag-attend ulit si Jinggoy sa susunod na hearing at ipapakita sa kanya mismo yung picture. Kasi sabi niya, wala daw involvement si BBM sa issue na yan. Kung ipakita ngayon, picture, klaro ang muka. Sabi niya, walang involvement si Maricel at BBM at ipakita ngayon ng picture. Yon ang mga katotohanan na hihintayin pa natin. And I believe, lalabas yung picture na yan. Yung may hinala na ako kung sinong nakahawak ng mga yan.
kung sino yung nagpadala kay Maharlika, yung dalawang dokumento, yung Authority to Operate and Pre-Operation Report, kung sino yung may hawak nun, siya rin ang may hawak na mga litrato. Pati yung sworn statement ng sworn statement ng confidential informant, hawak na lahat yan. Kung sino, hindi ko sasabihin kasi aking kon lang ito, analysis ko lang. Basta lalabas at lalabas yung katotohanan at hindi hihinto si Senator Bato kasi karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan na ang pinagkatiwalaan ng 31.6 million Pilipino na mag-lead sa bansang ito, akala nila may kakayahan. Ngayon, question mark na kung lalabas yung itong dokumento na nag-leak na, nasabi ni Senator Bato is authentic, dokumento lang yan. Dapat masundan pa yan ng added evidence, yung picture at yung confidential informant. Sabi ni Maharlika, buhay pa. Kung biglang haharap sa hearing, tapos sasabihin na nakita ko sila kasi ganito, i-detalye niya. Ano ngayon? Sana ito hihintayin ni Senator Jinggoy at tignan natin kung ano ang kanyang masasabi.